Ibalik ang death penalty. Ito ang panawagan ng mga netizen dahil sa karumaldumal na panghahalay at pagpatay sa mga kabataan. Tulad na lamang sa nag-viral ngayon sa social media na ginawang parausan ng sariling mga kadugo ang nag-iisang anak ng overseas Filipino worker ang inabuso, binaboy at kung hindi pa naikwento ni Grace ang insidente sa kamag-anak, hindi pa sana ito mahihinto. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 15 anyos na dalagita na itago natin sa pangalan alias Grace, anak ng isang overseas Filipino worker, ang naging impyerno ang buhay matapos itong ihabilin ng kanyang ina sa bahay ng kanyang lolo sa bayan ng Magpit North, Cotabato sa Mindanao. Ang bansa ang kanyang ina para maghanap buhay para sa kanya. Sa sumbong ni Grace sa kapulisan, nag-umpisa umano ang kahayupan matapos itong ihabilin ng kanyang ina sa bahay ng kanyang lolo. 2 taon umano nito tinitiis ang kahayupan na pinagagawa sa kanya ng kanyang lolo at tiyuhin. At ang nakakapanglumo ay pati pala ama nito ay paulit-ulit rin pala itong pinagsamantalahan. Paulit-ulit umanong nagmamakaawa si Grace na ihinto na ng kanyang ama, lolo at tiyuhin ang kanilang ginawa sa kanya. Ngunit hindi umano sila nakikinig at pinagpatuloy pa rin ang kademonyuhang panghahalay ginawa kay Grace. Matagal na gusto ni Grace magsumbong sa ina, ngunit tinakot ito ng kanyang ama, lolo at tiyuhin na papatayin siya kapag nalamang magsumbong. Dahil sa takot nito, pinili nitong manahimik. At nagpatuloy ang makamundong pangnanasa, pangbababoy kay Grace at patuloy ang panghahalay ng 3 sa kanya sa loob ng 2 taon. Nitong buwan ng Agosto 2023, nagkaroon si Grace ng lakas ng loob sabihin sa kanyang kamag-anak ang kalbaryo na kanyang sinapit sa lolo, tiyuhin at mismong ama. Nagtungo sila sa himpilan ng kapulisan at humingi ng saklolo. Kaagad naman umaksyon ang kapulisan at naaresto ang isa sa sospek na kinilalang si Vicente Yusuf, ang lolo ni Grace. At patuloy namang pinaghahanap ng kapulisan ang tiyuhin at ama ni Grace na nagtatago sa bayan ng Magpit, Cotabato. Dahil sa mga balitang ito, marami sa mga magulang na puno ng takot at pangamba para sa kanilang mga anak. Kaya nanawagan na ibalik sana ang death penalty sa ating bansa. Sa mga komento, bakit pa kasi hindi ibalik ang death penalty? Ilang inosenteng tao pa ba ang dapat mapahamak bago nila ibalik ang death penalty na yan? Nagpakahirap ang ina sa ibang bansa pero ang anak binababoy ng asawa, lolo at tiyuhin. At ang masakla pa, mismong ama pa nito ang unang nanghalay imbis na ito sana ang magprotekta sa anak. Kaya dapat may death penalty sana para magkaroon ng takot ang mga ganitong klaseng tao. Pero wala tayong batas na ganun kaya napakadali lang sa kanila gumawa ng kahalayan.